Alam mo, habang pinagmamasdan ko 'tong pagkain sa harap ko, naisip ko lang, napakabilis talaga ng takbo ng mundo ngayon, 'no? Lalo na para sa ating mga kabataan, lahat gustong mabilis. Isang pindot mo lang sa phone, may sagot na agad sa assignment mo. Isang scroll sa social media, nakikita mo agad yung buhay ng iba na parang ang perpekto na. At madalas, doon tayo nagsisimulang ma-pressure. Pakiramdam natin na pag-iiwanan na tayo. Na parang yung mga kasabayan natin, ang layo na nung narating. Habang tayo, ito pa rin, nagsisimula pa lang, o baka nga hindi pa alam kung saan talaga totoo. Pero tignan mo tong kinakain natin ngayon. Bago ito nakarating sa plato mo, dumaan ito sa napakahabang proseso. Ang bigas, itinanim, inalagaan sa lilim ng init at ulan, inani, binahe, bago naging kanin. Walang shortcut, kagaya rin ng mga pangarap sa buhay. Ang tunay na tagumpay, hindi yan nakuha sa isang malaking sulok lang. Hindi yan nangyari magdamag. Bawat puyat mo sa pag-aaral, bawat pagod mo sa pagtatrabaho, at bawat beses ng pagkakamali or magkakamali ka, pero pinili mo pa rin matuto. Lahat yan ay bahagi ng paghanda sa iyo para sa malaking bukas. Para sa mga kabataang kasalukuyang pagod na pagod, gusto ko lang sabihin sa iyo na normal lang yan. Valid ang nararamdaman mo. Hindi ibig sabihin na kapag napagod ka, ibig sabihin ay susuko ka na o mahina ka. Ang tao, hindi robot. Napapagod ang isip, napapagod ang katawan, at napapagod ang puso. Kaya kung nararamdaman mo yan ngayon, tandaan mo na ang paghinto para kumain at magpahinga ay hindi pag-antala. Bahagi ito ng iyong paglalakbay. Kumain ka muna. I-enjoy mo tong sandaling ito na makasama ang sarili mo. Magpalakas ka. Dahil kailangan mo ng lakas para sa susunod na laban. Huwag kang mahiya kung ang pusad mo ngayon ay paunti-unti. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon, gaano man yan ito kalaki, kaliit, o kawalang kwenta sa tingin ng iba, ay parang isang butil ng bigas. Isang butil lang ito sa simula, pero kapag pinagsama-sama mo araw-araw, ito ang bubuo sa sako ng iyong kinabukasan. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 ng buhay mo sa chapter 10 ng buhay ng iba. May sarili kang kwento, may sarili kang takbo, at may sarili kang tiyempo. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos at magtiwala ka sa kakayahan ng sarili mo. Kaya ngayon, tapusin mo yung pagkain mo. Pagkatapos nito, punasan mo ang pawis mo, ayusin mo ang sarili mo, at humakbang ka ulit pasulong. Hindi pa tapos ang laban, at naniniwala ako na kayang-kaya mo yan. Pandayon, kabataan.